Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. May susumbong ka yata eh. Napagod ka rito, ano? Pagod ako dito, sir. Bakit? Ano bang nangyari dito? Yung usapan kasi kahapon, gawin daw lahat para tumino. Okay, mga kapatid, ito, konting backgrounder lang. Ito, dinala sa atin, nakatowing. Oo, nakatowing, sir. Bakit nakatowing? Namamatay daw. Namamatay ang makina. Oo. Kaya dun sa JO, ayan, namamatay yung engine pag naka-idle. Tapos hindi talaga pantay yung andar niya, di ba? Oo, sir, hindi pantay. So nung dumating yung nagdala dito, hindi naman pala siya yung may-ari. So dumating, nandiyan siya, nandito si Rudy, nandito ako, ay tinetesting namin itong engine na to. At ano bang sabi niya rito? Ano ba ang history nitong sasakyan na to? Ano, sir, hindi pa daw nabubuksan mula... Nung nabili. Oo. So mula 2007, hindi pa daw to nabubuksan, ang sabi niya. Kaya nung nakita natin, ito kasi nanlilimahid, sobrang dumi talaga nito sa ibabaw. At ito wala kang makikitang ganito kalinis. Ayan. Nilinis mo na to kasi, no? Oo, sir, nilinis ko na. Oo, nalinis na namin yan. Tapos ang sabi nung nagdala, ay maingay din yung compressor pulley. Di ba? So sabi, paano gagawin dyan? Sige sir, gawin nyo lahat. Di ba? Sabi niya, gawin nyo lahat kung ano yung makikitang problema. Oo, sir. Yun yung sabi nung nagdala. Ngayon sabi ko, yung mga host nito, pakita mo, itong mga host na yan, matitigas na kasi. Ito, tulad nito, napakatigas na nito. Ayan, no? So sabi ko, sir, kadalasan, kapag ka ikaw ay bumili ng brand new na sasakyan, kadalasan pagdating ng 3 taon bago matapos yung warranty mo, sinasuggest ng service advisor na palitan yung mga host na yan. Kasi nga nagkakaroon yan ng leaks. Pati ito, mga dito, yan, no? So, sinuggest namin yun. Sabi naman nung nagdala, sige sir, ano sabi niya? Sige sir, palitan lahat para tumino. Para tumino. So kami naman talagang sinunod namin yung gusto niya dahil siya yung nautusan ng may-ari na dalhin dito. Di ba? At sir, nakatowing ngayon. Kasi may ginawa din tayo sa kanila. Ano ba yung ginawa natin na una? Montero, sir. Namamatay din. Namamatay din kapag naka-idle. Saka... So, nasolve natin yun, di ba? Oo, sir, nasolve yun. Okay, nasolve ang problema nun. Ngayon, pinadala niya to. Kaso, kaninang umaga, may natanggap akong message sa inyo, sa kay Jamie, sir, na nagkakaproblema tayo dito. Ano daw yung problema dito? Yung, wag daw palitan yung mga gasket. Wag palitan yung gasket? Oo. Tapos sabi ko sa kanya, yung tensioner maingay, kailangan natin palitan. Tapos yung i-check ko pa yung sa labas na tensioner. Oo. Sabi niya, kung kailangan palitan din, palitan. Sinira mo daw yung gasket? Walang nasira dyan, sir. Binalik ko yan. Wala nga tumagas, oh. Oo. Kaya lang, bakit mo daw pinapapalitan? Kasi nagkalas tayo, sir, ng injector. Oo. Kailangan yung palitan. Kasi yung mga oil seal. Kasi standard yun, pag nagkalas ng injector, para pag binalik mo ay hindi magkaroon ng leaks. Doon, ito kasi injector na yan, eh, oh. Dalawa po kasi yan, dito oil seal. May oil seal dyan. Saka oil seal doon. Saka dito. Fuel line. Oo, sa fuel lines. Yung pasok nung mga tubo. Oo, sir. Diba? Tapos yung sa ibabaw naman. So, ang sinasuggest, palitan niya ng oil seal. Kaso ayaw na may-ari. Ayaw ng may-ari, sir. Kasi bago daw yun. Bago daw. Eh, ba't sabi nila hindi pa daw nagalaw? Kaya sabi hindi pa nabubuksan. Hindi naman kamahalan eh. Oh. Ang mura lang naman talaga eh. Gasket lang yun eh. Oo, kesa naman mag-back job pa. Di ba? Magdoble trabaho. So, sabi niya sa akin, wag daw palitan, nasira mo raw. Wala namang nasira dyan, sir. Kaya nga sabi ko sir, siguro yung head cover gasket, yan masisira yan kapag ka nagkamali ka ng kabit. Lagay, oo. Oo, pero ang naglagay nun, hindi tayo kasi nga dinala na sa amin yan dito. Kaya lang, kailangan natin palitan yon para makaiwas tayo doon sa tagas. Sa leak. Eh magkano lang naman yun? Eh kaso, yun ang inaano niya, bakit daw kailangan palitan? Eh bago daw yun. Bago diba? Daw eh. Ito ngayon ang problema, nagagalit siya. Kasi dito sa JO, ang pinapapalitan nyo lang daw ay yung... tensioner bearing, sir, dito sa timing. O yan, tensioner bearing. Dalawa daw yan, sabi niya. Isa lang sa timing, sir, isa lang. Oo. Ang dalawa dito sa labas. Sa labas. Yun ang sinasabi niya. Alam ko yun. Tinanggal ko na yung, yung belt. Alam ko na may sira doon. Sabi niya ganun. Oo, dito. Serpentine yun. Serpentine. Tapos sabi niya sa akin, yung mga hose na yan, wag nyo nang galawin yan. Ako nang bahala dyan. Kaya ko yan. Teka sir, sabi ko, mekaniko po ba kayo? Oo. Sabi ko sa kanya, hindi ako mekaniko, mechanical engineer ako. Alam ko lahat yung ginagawa nyo. Ayan na. Ang problema po dito, ito. Gusto niya, ang galawin lang namin ay yung dito sa timing belt. So yung problema doon sa namamatay, yung engine, kapag naka-idle, Oo, sir, namamatay daw. Hindi yata niya alam na yun yung sinabi nung nagdala. Oo, yung nagdala, sir. Kaya nga tinuwing kasi namamatay Kaya tinuwing. Eh, i-calibrate na namin yung, yung injectors eh.
Biro nyo, doon pa lang sa mga oil seal, nagre-reklamo na siya. Paano ngayon yung kinalibrate ng mga injectors? 4 na injector. 4 na injectors, kinalibrate ni Chip yun. Tapos na-cleaning yung EGR. EGR, napakadumi. Ayan, may picture kami niyan, may video ko niyan. Pinakita ko yan kahapon. Okay. So ayan yung video ng EGR, napakadumi. Sinusundot ko pa dito yan. Tapos yung manifold niya, ganun din, napakadumi. Kaya nga nagkakaroon din ng problema, nagbabibrate din to, hindi maganda yung minor niya. Kaso, kanina sa usapan, ang gusto lang yata niyang ipagawa yung timing belt. Yung ingay lang daw sa labas. Yung ingay lang daw. Paano yun? Yung nagdala dito, yun ang gustong ipagawa. Kaya nga may JO yan Ayan yung mga nakalista kahapon yung mga sinulat nung ano. Kahapon, dahil sa naramdaman ko na, meron na akong kakaibang pakiramdam dito Pinapirma namin siya na this is never been diagnosed or touched since before. Upon checking, some parts are already brittle. So may mga piyesa na rin kasing, may ano na talaga, yung pwedeng madamage. Pwedeng madamage. Kapag ginalaw, so pinapirma namin yung nagdala. Kasi kaso ngayon, 18 years, di mo nakakakalas daw Say, ano? 18 years 18 years, sabi nga nila. Pero hindi nga nung binuksan natin, nagalaw na nga dito nagalaw na sir. Nagalaw na. Pati nga yung timing belt nito, napalitan na to noong 2017. Talagang maingay na yung tensioner niya. Saka yung nagtutoser, yung toser ng yung tumutulak. May problema na din talaga. Kaya lang, naisip ko dahil kanina, minamanduhan niya na po ako at kung ano lang yung gusto niyang gawin, yun lang ang susundin ko. Sabi ko, hindi naman pwede yun. Ako yung may-ari ng shop. Kung ano yung makikita kong problema, aayusin namin. Dahil yun din naman yung naging usapan nung nagdala. Yung nagdala, sir. Kasi kung hindi naman namin naayusin yun at nagkaroon ng problema, babalikan tayo. Alam nyo na palang sira, hindi nyo pa inayos. Sigurado, sir. Di ba? Ngayon, ang sabi ko sa kanya, sir, ganito na lang. Isulat nyo lahat yung gusto nyong paayos, papirmahan nyo at ipadala nyo sa akin, picturean nyo. Ayaw naman niyang gawin. Kaya ang nangyari po dito, mga kapatid, pasensya na po kayo, ipinasoli ko na lang lahat, ibinalik. Pero, nakalibrate na namin, nalinis na namin ng intake manifold, EGR. Yung EGR lahat, yung filter, binalik ko yung madumi niyang filter. Itim na yan, sir. Itim kasi itim ayaw niya yun. Kaya pwedeng magpalya-palya. Oo. Kasi sobrang itim ng So yung maitim na filter pa nakakabit dito. So yung bago, di mo na natin kinabit. Hindi na, kinuha ko Hindi na namin kinabit. Kasi nga, ang mindset ng may-ari nito, doon lang kami gumawa sa maingay. Yun lang ang gusto niyang gawin at siya na raw ang bahala sa iba. Kaso dinala sa amin dito nung nagdala na ito lahat yung job order. Yung ayusin. Kasama pa nga yung sa aircon. Sabi pa nga yun, yung alternator pa daw Alternator bearing. Sabi palitan pa kasi maingay daw. Yung nagdala ang may sabi noon. Yung nagdala ka. Yung palang may-ari, hindi naman yun ang gusto. Ayaw naman ng may-ari. Yun ang problema namin. Nagalaw na namin, nagawa na namin yung iba. Kaya ngayon, ipinagbabalik ko na lang. Ibinlag ko na rin ngayon para may ebidensya na lang din ako na ito ay ganun ang nangyari. Dito sa shop, kung ano yung makita nating problema, nire-recommend natin. Kaya lang ayaw naman niya at siya na raw ang bahala doon. Ni-recommend naman sa kanya kung mga papalitan ayaw naman niya Hindi naman tayo basta-basta nagpalit siya na daw bahala Sabi ko nga, sir, may mga tagas nga ng langis doon sa gilid ng makina, nilinis na nga namin Hindi, dati pa yan, sabi niya ganun. Sabi niya kanina. Sabi niya, dati pa daw yun. Sa atin naman, para lang makasigurado na hindi mag-leak dito sa head cover, saka doon sa mga injectors, kailangan palitan yung mga oil seal. Kaso ayaw niya dahil bago daw yun. Yun nga, sir, double trabaho pag bumakjab. Hindi, tapos tayo pa masisisi. Kaya ito po, pasensya na po sa may-ari nito, ibinalik ko na lang. Yung timing belt nito, hindi na po namin ginawa, pati yung tensioner. Maingay po talaga ang tensioner nyo, pati yung tumutulak. Saka dito sa labas, maingay. So sa alternator, may ingay din. Saka itong tensioner na to. Ayan, yung pulley na yan, yung nasa labas. Naglalagatok-lagatok pag ginamitan mo ng stethoscope. Yung tensioner na yan, maingay talaga yan. Dalawa yan Okay, pati yun doon sa timing belt. So hindi na natin ginalaw yan. Hindi na, sir. Ngayon, sa may-ari po nito, pwede nyo nang kunin itong sasakyan nyo. Ang nagawa namin dito, injectors, kinalibrate na yan kasi nga namamatay-matay yan kapag nakaminor. So far, hindi na siguro mangyayari yun. Pero yung ingay nyo dito sa inyong timing belt, hindi na namin ginawa yan. Ang problema nito ay namamatay pag idle. So pwedeng kasama yung mga hose na yan. Kapag iyan ay may singaw,
ganun din ang epekto. Kapag ka nag-leak, magkakaroon ng leak detected yan. Inandar ko kanina, hindi naman namatay na eh. Kasi siyempre, nakakapag-calibrate na tayo eh. So, yun po mga kapatid, nagsumbong lang si Rudy sa inyo. Wala akong intensyon na pasaringan yung may-ari nito, pero para makarating lamang po sa inyo, na ito po, pagdating kahapon, binantayan ko to. Ako pa nga yung naglilinis ng manifold nito. Sinimulan agad natin to kahapon. Kahapon, oo, sinimulan natin. Walang halong walang halong pandaraya po. Inayos namin to. Kaya lang, dahil sa kanina, nagkausap tayo, ang gusto mo lang palang ipaayos ay itong timing belt. At yung ibang mga sinabi nung nagdala dito ay hindi na dapat pakialaman, tulad yung sa aircon. Sinabi niya sa akin mismo, wag daw pakialaman yun. Aircon, tapos sabi ng may-ari, ay nung nagdala aircon, saka alternator. Oo, tapos siya pala, ayaw niya. Ayaw may-ari. Mas nauna yung nagdala wala. So, ganun po ang nangyari. Anyway, tapos na to. Sa susunod, pag meron tayong ganyang customer na gusto niyang ipagawa ay yung gusto niya lang, at alam naman natin na magko-conflict, wag na muna natin gawin yun. Unahin na muna natin yung iba kasi magbabackjob lang sa atin yun kasi daming ayusin dito Paano kung sakaling tumawag yung may-ari at sabihin na ituloy daw yung trabaho? Gagawin mo pa ba? Pwede. Oo, sir, kasi kung ipapagawa niya na lahat yung sinabi nung nagdala. Pero kung yun lang ulit na timing belt lang. Sa iba na lang. So, ang sisingilin na lang namin dito, yung calibration ng injection pump saka yung cleaning ng manifold. EGR. Marumi naman talaga to. May ebidensya kami na video namin to EGR. Puro carbon na yung EGR. Yung EGR. So yun mga kapatid, dito po sa Autorans, hindi naman kami nandaraya dito. Kung gusto nyo ng bantayan habang ginagawa ito, makikita nyo yung trabaho po na. Nagkataon na iba pala yung gusto nung may-ari doon sa ipinagawa nung nagdala. Ayun, kami naman, nung dinala dito, ginawa naman namin talaga. No? Taos-puso yung ating paggawa dito. Nakaakyat pa si Rudy dito. Tapos nandito kami ni Sinimulan agad kahapon nung dinala kaso ang problema, yung filter na sobrang dumi, binalik mo pa rin. Piling magbara pa rin ulit yun kasi yung filter kasi madumi. Sobrang dumi. Bago yung calibrate yung injector. Sayang no? Hakap ang hinayang no? Madumi yung filter. So yun, wala na tayong magagawa. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Naghinga lang ng sama ng loob si Rudy. Kasi napagod talaga siya. Gusto niyang mapatunayan na yung 18 years na engine. Kaya kami excited din kahapon na mapatino natin. Yung expander na yon, malapit na pong matapos yan para doon sa may-ari na nasa Oman. No? Ito, balikan natin, Rudy. Pakita natin. Nakakabit na po yung makina nito. Naka-install na. Ayan mga kapatid. Kunti na lang, kulang. Kunti na lang to. So, yung mga harness na lang. Yung dito yung sa battery. Air cleaner. Tapos yung sa aircon. Ayan, radiator. Saka radiator. Yan na lang ang kulang yan. At papaandarin na natin to ngayon linggong to. Umasa ka dun sa may-ari nito, iba-vlog natin to kapag ito ay umaandar na at tapos na. Pero yung loob, ipapadetail pa natin yan. Papatanggal ko lahat yung mga carpet kasi ito po talaga ay napasok ng tubig. Hanggang ngayon, medyo basa-basa pa yung mga carpet po nito. Kaya aayusin pa rin natin. Okay, Rudy, sa susunod, alam na natin kung ano ang diskarte natin doon sa mga, yung mga nagpapagawa na hindi naman pala magpapagawa. Ano ba yun? Ang dami lang magpapagawa na hindi magpapagawa. So, yun po mga kapatid. Sana po maintindihan nyo rin po kung paano kami nagtatrabaho ng mga mekaniko. At doon sa mga engineer, hindi po namin tinatawaran yung kakayahan nyo. Talagang magagaling po kayong mga mechanical engineer. Kami po, mga hamak lang ng mga mekaniko. Pero kami, yun talagang umiilalim at talagang nagpipihit ng mga tornilyo na yan. At siyempre, yung kaalaman namin ay iba rin naman sa kaalaman po ng mga mechanical engineer. May anak din po ako na mechanical engineer. Okay, mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aming channel. Magandang hapon, mga anak mo, batiin mo na yung dalawang kambal mo. Ay, kambal, ingat yan. Napakagaling mag-aral. Maraming salamat po sa inyong lahat.